road infrastructure natin will test our patience every day, araw-araw. Sobrang traffic enforcers are, alam mo na, NCAP. Mga riders, nagkaroon ng stigma, pasaway, kamote. Pakalit na porsyento lang yan. The positive effect ng mga riders, mas malaki yan kesa dun sa mga kamote. Hindi lang natin nakikita. Puros negative lang natin nakikita. Hindi lang nakikita natin sa social media. Pag nagugutom tayo, kapag may kailangan tayong document, tawag lang na delivery. Kung meron kang online order, marami sa mga riders, meron silang road courtesy na ang nakikita lang natin ay yung mga na-viral. Gusto lang nila maghanap buhay. Kahit na-stuck sila sa traffic, kahit nakabilad sa araw, pero kinakaya ng Pilipino Ba't din natin sila bigyan ng konting suporta man lamang? Huwag yung puros pahirap sa mga rider. Ang mga riders na ay nakatenggang na ngayon sa likod ng mga coaches, di na sila makasingit. Ba't di natin gawin yung bike lane para sa mga motor din? Ang nagbibisikleta, ang merong prioridad dyan. Dapat iiwasan natin sila. Huwag natin bigyan ng kahit anumang paghihirap sa mga nagbibisikleta. Kung sino pala dyan na merong kilala kay Chairman Romando Artes, sabihin naman sa kanya na yung mga UV Express din, nakikita mo paano sila mag-drive. Bus mismo, naggigit-gitan. Mga jeep na naggigit-gitan. Dati, yan ang stigma sa mga bus driver, di ba? Mga taxi driver. Kanya-kanya stigma Pero ngayon, parang napupunta lahat sa mga rider. Pahirapan natin to, Ang paghahanap ng aming mga guest at pagbabahagi ng kanilang kwento ay nangangailangan ng maraming oras. Pero sa tulong nyo, makakadiscover kami ng mga iba't iba pang mga istorya ng ordinaryong Pilipino. Para sa mas magandang community experience, pwede kayo makipag-usap at magtanong ng kahit ano sa aming mga naging guests at manatiling anonymous sa Discord. I-click nyo lamang ang join button para maging isang exclusive member. Maraming salamat! Magandang hapon. Ako si Dodge Violago. Kumusta po kayong lahat? Nandito lang ako para mapag-usapan. Siguro, meron akong objective dito para mabigyan ng konting solusyon yung mga hirap natin sa buhay natin sa araw-araw, di ba? Isa dyan na dinadaanan natin lagi-lagi at napag-uusapan at naging issue, debate, ay tungkol sa road infrastructure, di ba? Everything related sa road infrastructure. Sobrang traffic enforcers are, alam mo na, wag na natin pag-usapan, di ba? Tsaka yung marami dyan mga motorista, nakamote, pasaway, lahat-lahat yan. Lately kasi, di ba, na-implement yung bagong ano na naman sa tawag doon sa NCAP tawag. So, mula na nangyari yan, syempre, napag-isip ako at nakikita ko ano nangyari sa mga kalye. At tayong lahat, nung na-implement yan, nagdebate tayong lahat. Iba, nag-aaway-aaway na nga. Kulang na lang, uupakan sila. Pero NCAP lang naman pinag-uusapan. Alam naman natin kung bakit naman in-implement yan. Hindi natin kailangan i-debate kung bakit, di ba? Alam nyo naman. Pero, siguro sa gusto kong mapag-usapan ngayon ay tungkol sa mga riders. Dahil mga riders, syempre, nagkaroon ng stigma o reputasyon na pasaway o kaya mga kamote ang tawag dyan. At dahil din sa ginagamit yung mga yan sa pagka-implement ng mga pagpapahirap sa ating mga riders, ng mga enforcers, di ba? Dahil lang sa riding in tandem, yun. Kung tutuusin, ang mga pasaway, mga kamote at mga riding in tandem, napakalit na porsyento lang yan sa daming riders ngayon. Yung negative aspect na yan, na naging reputation na pinapahirapan sila ng mga security at kung ano nung opisyal, dahil lang naka-underbone, dahil rider, delivery. Pero gusto ko lang masabi, no? Sana maintindihan nyo. Itong mga rider, mula na naging uso yan, yung mga delivery, nung pandemic, pagkatapos ng pandemic, talagang nag-boom siya. Delivery, kotse, delivery, motor. We're taking it for granted na yung napakalaking kontribusyon ng mga delivery riders sa ating pang-araw-araw, di ba? Pag nagugutom tayo, order lang tayo, tapos darating na yung pagkain. Kapag may kailangan tayong mga dokumento na official, na napaka-importante, tawag lang na delivery, di ba? Kung meron kang online order, darating na lang sa'yo. Kusa na lang darating, hinihintay mo, masaya tayo pag dumating na yung package, di ba? Pag may dumarating, excited tayo, ano itong package na ito. Pero, nakalimutan natin
kung kanong kagaan ngayon ang buhay natin. Kung wala yung delivery dati, kung natatandaan nyo, kung may kotse ka, sasakay ka sa kotse mo. Kung meron kang kailangan ipadala, o kaya pick upin, stuck ka sa traffic, tapos maghanap ka pa ng parking, magbabayad ka pa ng parking, para lang makakuha ng dokumento, para makakabili ng pagkain, o kung ano man yung kailangan mo, di ba? Meron kayo gusto i-drop off na regalo, na Christmas, di ba? Gusto mong padala ng Christmas gift. Hindi ka na kailangan na sumakay ng kung ano-ano. Nasa daliri mo na lang, pick up ito, darating na sa'yo, di ba? Nakalimutan natin kung gaano kabgaan ngayon ang buhay natin. Gusto ko sana ipaalam sa inyo na ako, rider ako. At nakikita ko yung mga maraming riders dyan eh. Alam mo kami mga riders, kahit sino man, pag nasa kalye kami, alam mo, tutuusin, di nyo siguro nakikita to. Pero kami nagbibigayan. Meron kaming tawag na road courtesy. Pag gustong sumingit, gaganon lang kami, ibig sabihin nun, pwede na. Tapos marami kayong makikita ng mga rider dyan, gumaganon. Ibig sabihin nun, salamat. Basta bigayan. Marami sa mga riders, meron silang road courtesy na ang nakikita lang natin ay yung mga na-viral. Pero kung rider ka at nasa kalye ka araw-araw, makikita mo, maayos ang mga rider. Gusto lang nila maghanap buhay, kumita. At hindi na alam ng mga tao na isang rider na yan, multiple packages yan, multiple destinations. Maraming kailangan para kumita. Di ba? Doon ang kita nila eh. Tapos, pag meron tayong gustong puntahan, gusto natin pumunta sa trabaho, sa eskwelahan, o kung saan man, pili mo, tatawag ka lang ng motor, susunduin ka. Hanggang nakasakay ka, anong ginagawa ng mga pasahero ng mga nagmamotor? Di ba, nakatelepono ka lang gano'n, nasarap na buhay mo. Iba, may chichirya pandala, iba, nag-aayos na kung ano kailangan niya ayusin. Napaka-simple na ang buhay ngayon. Imbes na kung magko-commute ka, okay, maglalakad ka pa. Pagkatapos maglakad sa unang sakay mo, tricycle, pipila ka. Sa pangalawang sakay mo, jeepney, pila ka na naman. Tapos, siyempre, siksikan yan, di ba? Sa pangatlong sakay mo, bus, pila na naman. Tapos tulakan, alam mo na. Yan, sa normal na condition yan. Paano kung umuulan? Di ba, nakikita ko tulakan. Awang-awa ako sa mga matatanda, mga babae, mga bata. As in, tulakan talaga. Tinutulak ng mga lalaki. Tapos, unahan. Makasakay, di ba? Pero ngayon, at least may malaking porsyento sa atin na hindi na kailangan na narasan yan. Pwede ka na lang tumawag ng o kung sino man para sunduin ka. Tapos nakarelax ka lang doon, tapos bigla ka na lang darating. Ang sarap ng buhay mo, di ba? The benefits, di ba? The positive effect ng mga riders. Mas malaki yan eh. Mas malaking populasyon kaysa doon sa mga kamote. At tutuusin lang. Hindi lang natin nakikita yan. Kasi puros negative lang natin nakikita, di ba? Pero malaking contribution talaga ang mga riders sa buhay natin. Pang-araw-araw. Tayo nakafocus lagi sa negative minsan. Kasi yun lang nakikita natin sa social media. Paano tayo mabaviral na ang road courtesy naman, hindi naman magre-react ang netizen dyan. Pag, ang bike niya, okay, moving on. Sa susunod. Di ba? Kakawain lang. Thank you. Uy, magbabiral kaya yon. Pero pag ninaratan ko yan, viral na yan, di ba? That's seldom na nangyari yun mga riders naman, mabuting tao. Masipag, gusto na maghanap buhay. Pag day off sila, nilalabas nila yung asawa nila, girlfriend nila, naglo-long ride. Alam mo, para makalimutan na yung hirap sa buhay. At maka-enjoy ng konti. Araw-araw yan. Umagang-umaga, nagde-deliver na o nagsusundo ng pasahero. Tuloy-tuloy na yan hanggang gabi. Kahit na-stuck sila sa traffic, kahit nakabilad sa araw. Pero kinakaya ng Pilipino kahit gaano kahirap, lalo na pag bagyo. Di ba? Sige pa rin. Kita mo, the last 2 weeks. Kayo na-stuck sa bahay or ayaw lumabas kasi umuulan, di ba? Anong ginagawa natin? Di order lang tayo. Dumarating pa rin kahit na matagal ng konti. Pero dumarating pa rin. Kesa naman na lalabas ka, ikaw kukuha ng pagkain mo o kung ano man kailangan mo, di ba? So order ka lang ng order online. So sana, ito gusto ko sana ipadating sa mga mamamayan at mga opisyal, lalo na sa mga MMDA,
At kung saan man, mga traffic enforcers, alam mo, marami tayong benepisyo na tungkol sa mga riders na yan. So, wag natin pahirapan todo, di ba? So, kaya nga, ang mga problema natin sa road infrastructure, wala naman talagang tunay na blanket solution, di ba? Kung merong isang malaking problema, edi the best we can do is to implement solusyon na isang parte ng malaking solusyon. So, kung gagawin mo yan, itong isang parte ito, bigyan natin konting solusyon na mag-alleviate. Ito naman. So, pag dumaan na ang panahon, di mo mararamdaman na napakalaki na pala ng improvement ng traffic natin, ng congestion, at kung ano naman yung naging problema natin sa road infrastructure. Pakonti-konti, kailangan yun yung solusyon natin is step by step na lang tayo. Sir, tanong ko lang po, ano po ba yung pinaka naging main issue recently tungkol po dyan sa, ganyan po yung nababanggit po ninyo about sa traffic? Okay. Ganito yan. Ngayon, kapag nakikita mo, ang mga riders na ito ay nakatenggang na ngayon sa likod ng mga kotse, sa kung saan man, hindi na sila makasingit. Tapos magre-reklamo tayo, oh, bakit ang lamig ng pagkain natin? Ba't ang tagal ng delivery? Ba't ang tagal nito? Ako gusto ko kailangan akong makapasok ko sa trabaho, kaya lang makauwi na ako. Pero ang tagal-tagal makarating ng mga in-order kong ride, di ba? Eh bakit? Lahat tayo stuck now with the behind cars and other vehicles, di ba? Eh di dapat yun ang gawin natin. Puros pahirap. Kaya nga dati pinopromote natin yung sana bumili ng tao ng mga motor imbes na kotse. Tapos ngayon, kung kailan bumili ng mga tao ng mga mamamayan ng mga motor ngayon, ginagawa niyo silang parang nakakotse rin, nakatenga sa traffic. So, ano yung magandang solusyon, di ba? So, ang naisip ko, alam mo, napakaliit na nandiyan na yung bike lane eh. At napakaliit ng porsyento sa mga gumagamit ng mga kalye natin na nagbibisikleta. So, napag-isip-isip ako, di ba? Kamukha ng tayo, pag may kotse o bus driver, taxi driver, kahit sino man, kapag nasa kalye, di ba? May crosswalk o may pedestrian. Anong gagawin natin, di ba? Binibigyan natin sila ng mga prioridad, ang mga pedestrian. Pag nakabunggo ka ng tao, oftentimes, with a few exception, di ba kasalanan mo na kagad yun? Kasi dapat pinagbigyan mo yung pedestrian. Well, ganun din naman iniisip ko sa bike lane. Kasi nandiyan na yung bike lane eh. At nandiyan na yung mga riders na napakadami, nakatulong sa ating buhay sa araw-araw, di ba? So, ang proposal ko lang, ba't din natin gawin yung bike lane para sa mga motor din? I-share yan sa mga nagbibisikleta. Pero, kailangan gawin as part ng ating batas na ang nagbibisikleta ang merong prioridad dyan. Dapat iiwasan natin sila. Dapat pagbibigyan natin sila. Sila yung may karapatan dyan, unang-una. At tayo pwede natin gamitin yung bike lane, pero wag natin gitgitin ng mga nakabisikleta, wag natin gawin na kahit anong mang-abuso. Kasi tuturing natin yan na parang pedestrian din. Kamukha ng ginawa ng pagtuturing sa mga driving school vehicles, di ba? Pag ikaw nakabunggo na driving school vehicle, kasalanan mo, alam mo, estudyante pala eh. Tapos gigit-gitin mo. So, pinagbibigyan natin yan, di ba? So, ganun din dapat gawin natin sa bike lane. I-share yan ng mga bisikleta at ng mga motor, pero dapat, at I cannot emphasize this enough, no? Dapat, wag natin bigyan ng kahit anumang paghihirap o abuso sa mga nagbibisikleta. Dapat gawin natin sila na parang pedestrian din. Yun ang sinasabi ko. Para naman yung hindi maapektado tayo mamamayan na nagbe-benefit sa mga riders na yan. Na sumasakay tayo dyan bilang isang pasahero para makarating sa destination natin at sa mga order natin mga pagkain para makarating ulit kaagad, di ba? Sa mga online orders natin, sa mga dokumento na napaka-importante na kailangan mo kaagad para makarating kaagad. Eh, inisip nyo kasi ang rider, iisa lang ang destination niya. Pero totoo lang, pag makita mo yung kahon nila, mga bit-bit nila,
Napakadami nilang mga delivery, tapos nakatenga lang sila sa traffic. Ba't di natin sila bigyan ng konting suporta man lamang? Huwag yung puros pahirap sa mga rider, komot underbone, komot 150cc, komot sunod lang na sunod sa kung kani-kaninong opisyal na pwede yung pahirapan. Nakikita ko yung mga ibang motorista, mga bus, ginigit, mga bisikleta, o mga nagmomotor. Supportahin natin ng kahit konti man lamang. Ito, na ang mga riders. Bigyan natin konting gratitude naman for their existence. Naghahanap buhay lang sila eh. So, wag na natin ipit-ipitin, todo-todo. At tayo naman nagbe-benefit sa mga riders. So, pagbigyan natin at share the bike lane. Basta kailangan, wag nilang abusuhin mga nagbibisikleta. Wag nilang git-gitin. At dapat pagbigyan lagi ang mga nagbibisikleta. Silang merong prioridad. So, yun. Isa yan sa mga solusyon. So, susunod naman, meron akong isa pang solusyon para ma-alleviate ng konti rin ng ating congestion. So, stay tuned. Until next week. Yun lang naman. Kung sino pala dyan na merong kilala kay Chairman Romando Artes, okay, sabihin naman sa kanya na magbigay ng konting appreciation sa mga riders natin na nakatulong sa buhay natin araw-araw. Sa kanila rin siguro, sa ahensya nila eh. Siguro marami sa kanila pag umu-order ng kung ano-ano, mga dokumento, pagkain, pag may birthday, fiesta, lahat pinapa-order na lang natin, di ba? Sana gumawa kayo ng bagong batas o amendment sa NCAP na ang bicycle lane pwede gamitin ng mga nagmomotor. Pero pag nakabunggo kayo ng bibisikleta na nasa bike lane, kasalanan niyo yan. Kasi dapat iniwasan niyo. Di ba? Dapat nag-iingat kayo sa mga nagbibisikleta. Same as sa mga pedestrian. Ganun lang. Ano pong masasabi niyo dun sa mga tao po na porket nakakita po ng mga rider, ganyan, no, parang negative na agad yung iniisip po nila sa mga nagmomotor na lahat kamote? Ano pong gusto niyo pong sabihin sa kanila? Well, siyempre nga, yun lang nakita natin sa social media. At sometimes sa kalye siguro, may konting katotohanan naman yan. Pero kahit sino naman eh. Kaya yung mga nakakotse, di ba? Nakikita natin, yung maraming hindi marunong maneho, hindi alam yung mga traffic laws, hindi alam yung road courtesy, nanggigit-git, nakipag-away, nakipag-unahan, ay magbigayan. Kahit ano naman dinadrive mo yung mga UV Express din, nakikita mo paano sila mag-drive. Mga bus. Pwede mo sila mismo, mga bus mismo, naggigit-gitan. Mga jeep na naggigit-gitan. Alam mo, totoo lang sa ibang bansa na kapag ikaw isang bus driver at merong ibang bus driver, alam mo, nagbibigayan sila. Alam mo bakit? Parang sinasabi na, naiintindihan ko yung mga dinadaanan mo. Kasi yan din ang trabaho ko. So, nagtutulungan sila sa mga ganun. Nakita ko na lalo na yung mga 18-wheeler, yung mga mahaba na truck. Alam mo sila, nagtutulungan. Nagtutulungan sa parking, sa loading, nagtutulungan sa highway. Pero dito, parang mga UV Express, nakikita mo, nagigit-gitan. Mga bus, nagigit-gitan. Imbes na sabihin na sa sarili nila na, uy, alam ko yung dinadaanan mo. Magbigayan tayo. So, for some reason, yung stigma niyan, dati, yan ang stigma sa mga bus driver, di ba? Sa mga taxi driver. Kanya-kanya stigma eh. Pero ngayon, parang napupunta lahat sa mga rider. Kasi napakarami talaga eh. Not just sa mga trabaho, pero for personal use. So, siguro, na-emphasize yung lahat nakatingin na lang sa rider. Pahirapan natin to, kahit saan sila mag-deliver, kailangan pahirapan ng security, sa village, kung saan man. Pero naintindihan ko, kailangan may protocol naman talaga, may proseso. Pero kausapin naman natin na maayos. Minsan, narinig ko kung paano sila kausapin. Ang bigat ng loob ko pag narinig ko paano nila kausapin yung mga riders minsan. Nakikiusap nila, sir, dito po yung itong address na to, itong residente. Tapos nakikita ko parang ang sama ng pagsalita ng tao sa kanilang mga security o kung sino man na tinatanong nila. Sana, mag-iba na tayo. Overcome apathy. Kasi naghahanap buhay rin yan Kung di nyo ma-overcome ang apathy, at least yung
yung proposal ko, sana makarating kay Chairman Romando ng MMDA. Allow motorcycles na gamitin yung bike lane, pero prioridad ang mga nagbibisikleta sa bike lane. Ang mensahe ko naman sa mga rider, kung gusto nyo gumaan ng konti ang trabaho at sa pagra-ride ng motor, ilagay natin sa lugar. Dapat lang adult tayo, di ba? So we should act like adults. Alam natin ang mga batas, alam natin kung ano yung tama o mali. So, gawin natin yung tama, di ba? Magbigayan tayo, road courtesy. Kahit na hindi mo kasalanan at kasalanan ng ibang tao, pagbigyan mo na, di ba? Kasi ikaw rin darating yung araw, ikaw rin magkakamali, sana pagbigyan ka rin. So, ang mensahe ko is bigayan. Pasensya talaga. Wala tayong magagawa. Ang road infrastructure natin will test our patience every day, araw-araw. It will test your patience talaga. Kung gusto nyo manood ng mga dokumentaryo galing sa mga interviews namin, huwag nyong kakalimutang i-check ang isa pa naming YouTube channel, Off the Record Beyond Borders. I-click nyo lang ang link sa description. Maraming salamat!